Welcome back sa ating mga balitang basketball. Posibleng magbago ang isip ng Brooklyn Nets patungkol kay D'Angelo Russell. Kahit na wala man sila sa isang landas nung siya'y umalis way back nung siya'y itrinade sa Golden State Warriors, ngayon eto ang mga factors kung bakit magdadalawang isip ang Nets na pakaulan siya. Si Russell ay bata pa at suwak siya ngayon sa kanilang kupunan. Magaling pa naman siya at baka babalik yung kanyang dating laruan, especially sa ngayon na siya ay nasa Brooklyn Nets na. Siyempre sa mga hindi pa nakalimot dyan ay malaki ang naiambag ni D'Angelo Russell sa playoff run noon ng Brooklyn Nets at naging all-star pa nga siya. Subalit nandyan pa rin naman ang posibilidad na siya ay iti-trade o magiging buyout candidate. Ngayon gagamitin muli ni Russell yung kanyang number 1 na jersey para sa Brooklyn Nets. Ayon sa mga eksperto, malabong matuloy ang Zach LaVine to Denver Nuggets. Heto raw ang mga rason. Ayaw ng Chicago Bulls na i-absorb ang kontrata ni Zeke Naji na 32 million sa loob ng 4 na taon. Para mangyari po yan, kinakailangan nila ng pangatlong kupunan. Halimbawa yung Pistons na mayroong 14 million pa na cap space. Ayaw rin naman pa na magbigay ng mga additional na asset itong Chicago Bulls para lang kanilang madispatcha itong si Naji. Ang Nuggets naman ay wala silang ganong future draft capital para gawin ang trade na to. Isang problema din kung paano mag-workout ang tandem na Zach LaVine and Jamal Murray. Plus meron pang Nikola Jokic at meron pang Russell Westbrook. Alam natin na itong si Zach LaVine ay isang ball dominant na manlalaro. Ganon rin si Nikola Jokic, Jamal Murray at si Russell Westbrook. Definitely magkakaroon talaga yan ng epekto sa kanilang chemistry at rotation. Sa pinagdadaanan ngayon ng Golden State Warriors, ano nga ba yung katangian sa isang manlalaro ang kulang sa kanila? Marami silang shooter, marami silang gwardya, marami silang forward. Well, ang kanilang kinakailangan ay yung manlalarong makakascore from the mid-range o sa loob dun sa pinta. Yung manlalarong makaka-block, makaka-atake, makakabardagulan sa ibaba. In short, ang kanilang kailangan ay isang legit na center. Halimaw, kung mapapansin nyo, kapag ang Golden State Warriors ay inaalat from the 3-point line, nahihirapan talaga sila. Wala silang ganong option sa loob. Meron silang Kuminga, meron silang Draymond Green, ngunit hindi sapat iyon para punan ang mga kakulangan sa kanilang opensa. Kaya dyan mismo papasok ang isang center na siguradong magkakaroon ng malaking impact sa kanilang scoring. Yan sa ngayon mga idol ang sinusubukang kunin ng Golden State Warriors, ngunit wala pa naman silang ginagawang move. Para sa inyo, sino kayang center ang bagay sa kanila? I-comment lang yan sa comment section.